Ang dumating ay si Kapitang Tiago. Nakaakbay ang isang binatang luksang-luksa. Natubigan ang tinyente at si Padre Damaso na may hindi nakakilos. Si Kapitang Tiago ay bumati sa lahat at humalik ng kamay sa mga pari na nakalimot na siya ay basbasan. Si Padre Damaso ay putlang-putla. Si Padre Sibilan naman ay nag-alis ng salamin upang pagmasdan ang binata. Ikinararangal kong ipakilala sa lahat si Ginoong Crisostomo Ibarra na anak ng nasira kong kaibigan. Kararating pa lamang niya mula sa Europa. Siya'y aking sinalubong, ang wika ni Kapitang Tiago. Ang tinyente ay lumapit kay Ibarra upang ito'y pagmasdang mabuti. Ang binata naman ay bumati sa lahat. Sa kanyang tikas at anyo ay nasisinag ng lahat ang kalusugan ng kanyang katawan at karangalan ng kanyang pag-uugali. Nababasa sa mukha niyang masaya ang bakas ng dugong Kastila sa kabila ng kanyang pagkakahimanggi. Aba, ang kura sa aking bayan, ang masayang bati niya, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Si Padre Damaso ay hindi tuminag sa upuan. Patawaran ninyo ako sa aking pagkakamali, ang nagugulumihan ng wika ni Ibarra. Hindi ka nagkamali, ngunit kailanman ay hindi ko naging matalik na kaibigan ng ama mo. Inuurong ni Ibarra ang kamay na nakaunat at tumalikod. Napaharap siya sa tinyenteng nagmamasid. Kayo ba ang anak ni Ginoong Rafael Ibarra? Ang binata ay yumuko. Si Padre Damaso naman ay sumulyap sa tinyente. Salamat at nakarating kayo nang walang sakuna. Naway maging mapalad kayo na higit sa inyong ama. Nanginginig ang tinig ng wika ng tinyente. Kilala sa kabaitan ang iyong ama. Ginoo, ang pagpuri ninyo sa aking ama ay pumaram sa aking hinala tungkol sa kanyang pagpanaw. Lumayo ang tinyente upang ilihim ang nangingilid na luha sa kanyang mga mata. Siya ay naiwang nag-iisa. Nais niya makilala ang mga dalaga ngunit walang magpakilala sa kanya. Lumapit siya sa mga binibini. Ipahintulot ninyo, lakdawan ko ang katutubong kagandahang asal. 7 taon akong naging bambayan at sa aking pagbabalik ay hindi ko matiis na di batiin ang nagagandahang hiyas ng aking bayan. Walang tumugon sa mga binibini. Siya'y lumapit naman sa isang umpukan na nagbigay puwang nang makita siya. Mga Ginoong, ang kanyang simula, ipahintulot ninyong ipakilala ko ang aking sarili tulad ng kaugalian sa Alemanya. Dahil sa kawalan ng pagpapakilala sa akin, hindi ko nais dalhin dito ang kaugalian sa ibang lupain, sapagkat tayo ay may likas na kabutihang pag-uugali. Ngunit ako'y napilitan. Mga Ginoo, ang pangalan ko ay Juan Crisostomo Ibarra. Ang nasa pulutong ay nagpakilala naman ng kani-kanilang pangalan. Ang inyong mga tula ay naging tanglaw ng damdamin kong nagmamahal sa aking bayan. Ngunit ano ang saninang dina ninyo pagsulat? Ang tanong ni Ibarra sa isang binata. Ang dumating ay si Kapitang Tiago. Nakaakbay ang isang binatang luksang-luksa. Natubigan ang tinyente at si Padre Damaso na may hindi nakakilos. Si Kapitang Tiago ay bumati sa lahat at humalik ng kamay sa mga pari na nakalimot na siya ay basbasan. Si Padre Damaso ay putlang-putla. Si Padre Sibilan naman ay nag-alis ng salamin upang pagmasdan ang binata. Ikinararangal kong ipakilala sa lahat si Ginoong Crisostomo Ibarra na anak ng nasira kong kaibigan. Kararating pa lamang niya mula sa Europa. Siya'y aking sinalubong, ang wika ni Kapitang Tiago. Ang tinyente ay lumapit kay Ibarra upang ito'y pagmasdang mabuti. Ang binata naman ay bumati sa lahat. Sa kanyang tikas at anyo ay nasisinag ng lahat ang kalusugan ng kanyang katawan at karangalan ng kanyang pag-uugali.
Nababasa sa mukha niyang masaya ang bakas ng dugong Kastila sa kabila ng kanyang pagkakahiyumanggi. Aba, ang kuda sa aking bayan, ang masayang bati niya, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Si Padre Damaso ay hindi tuminag sa upuan. Patawarin ninyo ako sa aking pagkakamali, ang nagugulumihan ng wika ni Ibarra. Hindi ka nagkamali, ngunit kailanman ay hindi ko naging matalik na kaibigan ng ama mo. Inuurong ni Ibarra ang kamay na nakaunat at tumalikod. Napaharap siya sa tinyenteng nagmamasid. Kayo ba ang anak ni Ginoong Rafael Ibarra? Ang binata ay yumuko. Si Padre Damaso naman ay sumulyap sa tinyente. Salamat at nakarating kayo ng walang sakuna. Naway maging mapalad kayo ng higit sa inyong ama. Nanginginig ang tinig ng wika ng tinyente. Kilala sa kabaitan ang iyong ama. Ginoo, ang pagpuri ninyo sa aking ama ay pumaram sa aking hinala tungkol sa kanyang pagpanaw. Lumayo ang tinyente upang ilihim ang nangingilid na luha sa kanyang mga mata. Siya ay naiwang nag-iisa. Nais niyang makilala ang mga dalaga ngunit walang magpakilala sa kanya. Lumapit siya sa mga binibini. Ipahintulot ninyo, lakdawan ko ang katutubong kagandahang asal. 7 taon akong naging bangbayan. At sa aking pagbabalik ay hindi ko matiis na di batiin ang nagagandahang hiyas ng aking bayan. Walang tumugon sa mga binibini. Siya ay lumapit naman sa isang umpukan na nagbigay puwang nang makita siya. Mga Ginoong, ang kanyang simula, ipahintulot ninyong ipakilala ko ang aking sarili tulad ng kaugalian sa Alemanya. Dahil sa kawalan ng pagpapakilala sa akin, hindi ko nais dalhin dito ang kaugalian sa ibang lupain, sapagkat tayo ay may likas na kabutihang pag-uugali. Ngunit ako'y napilitan. Mga Ginoo, ang pangalan ko ay Juan Crisostomo Ibarra. Ang nasa pulutong ay nagpakilala naman ng kani-kanilang pangalan. Ang inyong mga tula ay naging tanglaw ng damdamin kong nagmamahal sa aking bayan. Ngunit ano ang saninang di na ninyo pagsulat? Ang tanong ni Ibarra sa isang binata. Ang dumating ay si Kapitang Tiago. Nakaakbay ang isang binatang luksang-luksa. Natubigan ang tinyente at si Padre Damaso na may hindi nakakilos. Si Kapitang Tiago ay bumati sa lahat at humalik ng kamay sa mga pari na nakalimot na siya ay basbasan. Si Padre Damaso ay putlang-putla. Si Padre Sibilan naman ay nag-alis ng salamin upang pagmasdan ang binata. Ikinararangal kong ipakilala sa lahat si Ginoong Crisostomo Ibarra na anak ng nasira kong kaibigan. Kararating pa lamang niya mula sa Europa. Siya'y aking sinalubong, ang wika ni Kapitang Tiago. Ang tinyente ay lumapit kay Ibarra upang ito'y pagmasdang mabuti. Ang binata naman ay bumati sa lahat. Sa kanyang tikas at anyo ay nasisinag ng lahat ang kalusugan ng kanyang katawan at karangalan ng kanyang pag-uugali. Nababasa sa mukha niyang masaya ang bakas ng dugong Kastila sa kabila ng kanyang pagkakahiyumanggi. Aba, ang kuda sa aking bayan, ang masayang bati niya, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Si Padre Damaso ay hindi tuminag sa upuan. Patawarin ninyo ako sa aking pagkakamali, ang nagugulumihan ng wika ni Ibarra. Hindi ka nagkamali, ngunit kailanman ay hindi ko naging matalik na kaibigan ng ama mo. Inuurong ni Ibarra ang kamay na nakaunat at tumalikod. Napaharap siya sa tinyenteng nagmamasid. Kayo ba ang anak ni Ginoong Rafael Ibarra? Ang binata ay yumuko. Si Padre Damaso naman ay sumulyap sa tinyente. Salamat at nakarating kayo ng walang sakuna. Naway maging mapalad kayo ng higit sa inyong ama. Nanginginig ang tinig ng wika ng tinyente. Kilala sa kabaitan ang iyong ama. Ginoo,
ang pagpuri ninyo sa ang diwa ko'y ayaw mga yupapa ni magsinungaling. May isang makatang tumula ng katotohanan at siya'y pinag-uusig. Ano pong katotohanan iyon? Ang anak daw ng leyon ay leyon din, dahil doon siya ay kamuntik ng mapatapon. Pagkasabi nito ay lumayo ang binata. Isang ginoong nakabarong Tagalog ang lumapit kay Ibarra. Ginoo, ako'y si Kapitang Tinong na kaibigang matalik ni Kapitang Tiago at matalik na kakilala ng inyong ama. Maaari po bang makasalo namin kayo sa isang pananghalian bukas? Salamat po, ngunit ako'y uuwi bukas sa San Diego. Nakahanda na ang pag-akain, ang wika ng utusan ng Cafe La Campana, at ang lahat ay madaling lumabas maliban sa mga babaeng pinipilit pa. Ang diwa ko'y ayaw mga yupapa ni magsinungaling. May isang makatang tumula ng katotohanan at siya'y pinag-uusig. Ano pong katotohanan iyon? Ang anak daw ng leyon ay leyon din, dahil doon siya ay kamuntik ng mapatapon. Pagkasabi nito ay lumayo ang binata. Isang ginoong nakabarong Tagalog ang lumapit kay Ibarra. Ginoo, ako'y si Kapitang Tinong na kaibigang matalik ni Kapitang Tiago at matalik na kakilala ng inyong ama. Maaari po bang makasalo namin kayo sa isang pananghalian bukas? Salamat po, ngunit ako'y uuwi bukas sa San Diego. Nakahanda na ang pag-akain, ang wika ng utusan ng Cafe La Campana, at ang lahat ay madaling lumabas maliban sa mga babaeng pinipilit pa. Ang diwa ko'y ayaw mga yupapa ni magsinungaling. May isang makatang tumula ng katotohanan at siya'y pinag-uusig. Ano pong katotohanan iyon? Ang anak daw ng leyon ay leyon din, dahil doon siya ay kamuntik ng mapatapon. Pagkasabi nito ay lumayo ang binata. Isang ginoong nakabarong Tagalog ang lumapit kay Ibarra. Ginoo, ako'y si Kapitang Tinong na kaibigang matalik ni Kapitang Tiago at matalik na kakilala ng inyong ama. Maaari po bang makasalo namin kayo sa isang pananghalian bukas? Salamat po, ngunit ako'y uuwi bukas sa San Diego. Nakahanda na ang pag-akain, ang wika ng utusan ng Cafe La Campana, at ang lahat ay madaling lumabas maliban sa mga babaeng pinipilit pa. Ang diwa ko'y ayaw mga yupapa ni magsinungaling. May isang makatang tumula ng katotohanan at siya'y pinag-uusig.